Samantala, makakausap din po natin si Governor Mujib Hataman, ang mismo pong OIC ng ARMM. Magandang hapon po sa inyo, Gov. Hi, Gigi. Magandang hapon at magandang hapon din sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Opo, Gov, itong nangyari ngayon, no, napaka-makasaysayan. Ano po masasabi nyo dun sa talagang suporta ng karamihan para po dito sa framework na ito na nilagdaan po ngayong araw? Alam mo, nakakatuwa at alam mo, naging emotional halos lahat ng tao. Una, nung nagsalita yung secretary ng OPAP. At pangalawa, nung nagsalita rin si Murad, nung binanggit niya, na hindi, in his wildest dream, na hindi niya naisip makakaapak sa ng palasyo. At sinabi niya yung commitment nila towards peace. Opo. At lalong-lalo na nung nagsalita ng ating Pangulo. Pero alam mo, kumpara sa MOA AD nung nakaraan, panahon ni Gloria Arroyo, mas matindi ang suporta rito. Nung nakaraan, mas matindi ang opposition. Opo. Halimbawa, etong framework agreement on the Bangsamoro, halimbawa, tulad nila Governor Lala Talino, sila Governor Piñol, na tumututo nung nakaraan na sakupin ang ilang bahagi as part of core territory para sa plebisito, talagang tumututo sila. Pero this time, andon sila at mainit ang kanilang pagsuporta. Opo. At talagang inaasahan no, na dadala na ito ng yung totoong kapayapaan sa Mindanao dahil talaga sa nakalipas sa mga taon napakailapot, puro gera sa ilang parte talaga dyan. Alam mo, Gigi, ang tingin ko yung karanasan nung nakaraang mga peace agreement ay naging lessons learned dito sa process na to. Halimbawa, MOA AD, biglang sinambulat lang ang ating mga kababayan at biglang sinabi meron ng pirmahan. Kaya maraming nag-react, umabot ng Korte Suprema. Pero dito sa framework agreement na to, talagang dinaan sa proseso, naging participatory, naging consultative at naging inclusive. Very clear ang framework ng ating pamahalaan. At ang isang malaking bagay siguro rito, mataas yung tiwala ng ating mga kababayan sa ating Pangulo. Kaya tingin ko hindi mabigat dalhin dahil naniniwala sila sa Pangulo na hindi sila ibebenta ng kanilang Pangulo. Opo. Kaya ang tingin ko, ang akin lang, Gigi, dapat conscious din tayo. Huwag nating masyadong taasan ng ating expectation. Remember, this is just a framework agreement of the Bangsamoro. Ibig sabihin, mahaba pa ang ating mga gagawin. In fact, sa speech ng Pangulo, pinasalamatan niya ang lahat at the same time ni-remind niya na marami pa tayong mga dapat gawin sa mga darating na panahon. Dahil alam natin ang proseso nito, ang roadmap nga rito, after framework agreement, merong transitional commission to be formed by the executive order of the President and concurrent resolution by Congress. Second is mag-draft ng basic law, pupunta ng Kongreso, then ratification. Mahaba-habang proseso pa. Kung sakali ho na... Pero alam mo, Gigi, ang maganda rito, kahit mahabang proseso, alam na kung saan dadalhin. At kumbaga alam mo na yung daanan. Meron ng direction. Opo, kahit papano. Kung sakasakali ho na dumating nga yung punto na pipili ulit, di ba, yung bago leader after ng Transitional Commission, kayo ho ba kumbaga isasali bilang dating gov ng ARMM sa panahon na yon dahil ma-abolish na po yung ARM? Well, actually, ang Transitional Commission, habang binubuo, hindi ho abolish ang ARM. Ma-abolish lang yung ARMM kung magkaroon na ng ratification after mabuo yung Transitional Commission at madraft nila ang law, basic law, and legislated by Congress and ratified by the people of ARMM. Siguro panguling salita po para sa mga kababayan natin na nakasaksi din po dito sa makasaysayang pangyayaring ito. Well, ang panawagan natin, marami pa tayong mga trabaho. Habang nagbubunyi tayo kanina at naghihiyawan ang iba, naghihiyakan ang iba dahil naging emotional. Pero ang tingin ko, ang challenge ahead of us is yung paano i-take yung opportunity, i-inform yung public, and for them to be actively participant in this endeavor. Pangalawa rin, sa lahat ng mga may pangamba, wag po tayong mangamba. Total, dadaan ito sa mga demokratikong proseso. At sa lahat naman ng mga may reservation dito sa framework agreement, tandaan natin, dapat bigyan natin ng halaga ang interes ng kapayapaan kaysa interes ng ating mga sarili. Maraming po salamat sa inyong panahon, si Governor Mujib Hataman po ng ARMM. Salamat, Steve.